Nabigla ang ibang mga assassin dahil nabuking kaagad sila, at sinabi ng mga gwardya na tumigil sila dyan. Kaya iniutos kaagad ni Sierra sa kanyang mga tauhan na tatapusin nila sila agad at aalis na sila rito. Ngunit may isang lalaki na dumating, sinabi na ikinagagalak niyang makilala si Sierra na Vice Master ng Assassin Guild ng Ecorche. Nabigla si Sierra dahil siya ang taong nakilala niya kanina na si Thomas, ang may-ari ng restaurant. At bigla niyang tinanggal ang kanyang maskara dahil siya ang master ng guild ng Ignoble Clan. At sinabi niya ang kanyang pangalan ay Lucas, siya ay kanina pa nagpapanggap upang mahuli ang mga assassin. Hindi makapaniwala si Sierra dahil ang Ignoble Clan na guild na kumukuha ng impormasyon ay nagtatrabaho pala sa kaharian ng Cairo. Kaya tinanong niya kay Lucas kung anong ginagawa nila rito. Tumugon naman si Lucas na alam nilang pumasok sila sa teritoryo ng Dimitri kalahating buwan ang nakalipas. Sinabi niya nung oras na pumunta siya sa may-ari ng restaurant na nakilala niya noon. At ang tindero ng prutas na nakasalubong nila sa plaza, sinabi niya na silang lahat ay bahagi ng kanilang organisasyon. Hindi lang iyon, dahil ang mga panday ng Dimitri, at ang manero ng mga bakal, at maging ang pulubi sa mga kalye. Dahil lahat sila ay kumikilos bilang mga mata at tainga ng Dimitri. Kaya matapos iyon marinig ni Sierra, sa isip niya kung magtatagal sila rito, baka mawala ang kanilang mga buhay. Seryosong iniutos niya sa kanyang mga tauhan na pagbuksan nila siya ng daan upang may sigawan nila agad ang kanilang plano. At pagkatapos ay sasalakayin nila ang mga kalaban at agad na papasok sa loob ng kastilyo upang maabot ang kanilang layunin. Makikita ang mga tauhan niya na madaling pinagpapaslang ng mga Dimitri Knights ang mga assassin ng guild ng Ecorche. Nagulat naman ang Vice Master ng Ecorche sa kung paano pinapaslang ang kanyang mga tauhan ng sobrang dali. Ngunit alam niya na malalakas sila gaya ng inaasahan niya matapos niya malaman ang impormasyon sa kanila. Matapos masawi ang mga tauhan ni Sierra, sinabi ni Lucas na bibigyan niya sila ng 10 segundo. Nasabihin nila sa kanya kung bakit niya dapat ipagpaliban ang kanilang buhay, at makikita na nagpalabas si Lucas ng kanyang aura. Kaya nalaman ni Sierra na dapat siyang mag-ingat, lalo na sa lalaking iyon. Kaya't naiinis siya sa kanila, at tinanong niya kung akala nila ba nanalo na sila. Dahil ang tunay na alas ng Ecorche ay nasa ibang lugar na. Sa ngayon, maaaring nakapasok na siya sa loob ng kastilyo ng Dimitri at napatay niya na si Roman. Ngunit matapos iyon marinig ni Lucas na minaliit ang kanilang lord ay inatake niya ito. Dahil sa galit niya sa pagmamaliit sa kanilang lord, binalibag niya ang maingay na assassin sa sahig. Sinabi ni Lucas sa kanya na wala nang kailangang sabihin tungkol sa mga bagay na alam na nila. Kaya tinanong niya si Sierra kung may iba pa siyang impormasyon. Hindi naman makapaniwala si Sierra dahil alam na nila ang kanilang plano sa simula pa lang ng pagpunta nila rito sa Dimitri. Dahil doon, sinabi ni Lucas kung wala na siyang ibang sasabihin, oras niya na upang mamatay. Matapos iligpit nila Lucas ang kanilang mga kalaban, iniutos niya sa kanyang mga tauhan na ang pangalawang pangkat na linisin nila ang lugar na ito, habang ang unang pangkat naman ay inatasan niyang palibutan ang loob ng kastilyo. Tinanong naman ng kanyang kasamahan kung tama bang lumayo na lang sila sa loob ng kastilyo ng Dimitri. Ngunit sinabi ni Lucas na hayaan niya magsaya ang kanilang lord sa pagligpit sa kanilang mga kalaban. Samantala sa ibang eksena sa loob ng Dimitri Castle kung saan nakatira ang ating bida, at tahimik na nakapasok ang assassin sa mansyon ng Dimitri. Sinasabi dito ang alas ng Assassin Guild na espesyal na assassin ng Ecorche, siya si Ilya. Dahil ang kanyang mga target ay ang mga makapangyarihan at importanteng tao. Hindi lang niya natapos ang lahat ng siyam na assassinate mission na ibinigay sa kanya, kundi lahat ng kanyang target ay natagpuang patay at balat lamang ang natira sa kanila. Kaya ito na ang kanyang ikasampung assassinate mission niya. Sa isip ni Ilya na si Roman Dimitri, ang taong pinag-uusapan ngayon sa buong kontinente, na walang mas magandang biktima kaysa sa kanya. Makikita na nagpalabas siya ng kanyang familiar na isang maliit na daga upang tulungan siya hanapin ang ating bida. At hinayaan niya itong hanapin kung saan natutulog ang ating bida. Matapos ito mahanap ng kanyang daga, tumigil ang kanyang daga matapos nitong matukoy kung saan natutulog si Roman. Sa isip niya, batay sa kanyang paghinga, tila mga 1 oras na siyang natutulog. Kaya sa tingin niya ay isang hangal si Roman, dahil hindi niya alam kung ano ang mangyayari sa kanya. Hindi siya makapaniwala na natutulog siya ng ganito kahimbing matapos mag-declare ang imperyo ng Kronos na paslangin siya. Kaya dahan-dahan niyang binuksan ang pinto upang makapasok sa loob ng kwarto ng ating bida.
Matapos nun ay ginamitan niya ang ating bida ng hold upang hindi ito makagalaw habang binabalak niyang paslangin siya. Mayabang na iniisip ni Ilya, dahil matatapos niya ang kanyang misyon at madali niyang mapapaslang ang ating bida. Ngunit nagising bigla si Roman, at tinanong niya sa kanya kung siya ba ang taong kumokontrol sa daga. Ngunit hindi nagpasindak si Ilya dahil huli na si Roman. Dahil walang kabiguan sa kanyang bokabularyo kaya balak niya itong tapusin kaagad. Ngunit napigilan ng ating bida ang kanyang kutsilyo gamit lamang ang kanyang mga daliri. At matapos nun ay binato niya ang assassin ng walang kahirap-hirap kaya napatigil si Ilya sa kanyang pag-atake. Hindi makapaniwala si Ilya dahil gamit lang ni Roman ang kanyang daliri upang mapigilan ang kanyang atake. Biglang ipinakita ng ating bida ang isang nakakatakot na aura na parang may gagawin siyang mabangis na atake. Hindi napansin ni Ilya na malapit na siyang tamaan ng atake ng ating bida. Nagulat na lang siya dahil hindi niya naramdaman na pinaghihiwa na siya sa iba't ibang parte ng kanyang katawan. Ngunit ito ay isang ilusyon lamang na ginawa ni Roman, kaya't napaatras siya sa ating bida. Sinuri ito ni Ilya ang kanyang katawan kung ito ay totoo, ngunit nalaman niya na ito ay isang ilusyon lamang. Biglang lumapit ang ating bida sa kanya ng mabilis, sinabi na maingay siya para sa isang assassin. At ginamit ng ating bida ang kanyang kamay upang tapusin si Ilya sa isang atake lang. Dahil doon, nawalan ng kaliwang braso ang babaeng assassin gamit lang ang kanang kamay ng ating bida. Ngunit mabilis nakaisip si Ilya na kailangan niyang tumakas dito, dahil bigo ang kanilang misyon. Nagbato siya ng isang flash bomb upang makatakas sa ating bida gamit ang malakas na liwanag. Sa labas ng eskinita makikita siyang tumatakbo habang pumapatak ang dugo niya sa sahig. Naiinis siya dahil ang isang misyon na ito ay mabibigo kahit pa lahat ng miyembro ng Ecorsh Guild ay kasama niya. Kaya napag-isipan niya na kailangan niyang unahin ang kaligtasan niya, ngunit may naririnig siya sa kabilang eskinita. Kaya maingat niyang tiningnan kung sino ang lalaking iyon, at mukhang medyo nakilala niya ito. Makikita na ginamit ni Chris ang kanyang teknik na lightning flash at madali niyang tinalo ang dalawang assassin sa isang atake lang. At nalaman niya na isa siyang taong iniiwasan nilang makaharap sa misyon ng pagtatangkang pagpaslang kay Roman. Siya ang flash ng Cairo, na si Chris. Napamura na lang si Ilya, iniisip niya kung nalaman na ba nila ang kanilang plano sa umpisa pa lang. Kaya dahil doon ay iniwasan niya na kalabanin si Chris, dahil kailangan niyang tumakas sa ibang daan na sinigurado ng mga miyembro ng guild nila. Biglang napahinto siya sa kanyang pagtakbo, dahil mayroon siyang nakasulubong na isa sa mga sundalo ng Dimitri. Makikita si Kevin na papalapit sa kanya at may dalang dalawang espada, at ito ay nagpapalabas ng demonic aura. Sinabi niya kay Ilya na ikinagagalak niya siyang makilala, dahil kung alam lang niya kung gaano siya nag-alala para sa kanya, na baka makatakas siya gamit ang ibang ruta, ngunit ngayon ay nandito na siya sa kanyang harapan. Tinanong ni Kevin kay Ilya, kung ang dahilan ba ng pagkawala ng kanyang braso ay dahil ba sa kanilang lord. Sinasabi dito na siya ang demon ng Cairo, na si Kevin. Makikita na wala na siyang takas dahil nakasulubong niya si Kevin sa kalye, na isa sa mga dapat nilang iwasan sa kanilang operasyon. Ngunit wala nang pagpipilian si Ilya kaya kumilos na lang siya ng mabilis. Dahil doon, wala na siyang pagpipilian kundi kalabanin si Kevin, kaya inatake niya ito ng walang alinlangan. Ngunit biglang kumilos si Kevin dahil naramdaman niya ang kanyang kalaban mula sa itaas niya, kaya kailangan niyang umiwas. Kaya hinati niya ang paa ng kalaban niya upang hindi na ito makatakas pa sa kanila. Dahil dito, napaluhod na lang si Ilya mula sa pinsalang natamo niya dahil nawalan siya ng kanang binti. Sinabi ni Kevin sa kanya, kung hindi sinabi ng kanyang lord na huwag siyang paslangin, matagal na siyang pinaghihiwa ng buhay. Dagdag niya pa na dahil magugustuhan niya sanang gawin iyon sa kanya upang hindi na siya mahirapan pa. Dahil doon, nagsimula ng matakot ang kilalang assassin na si Ilya mula kay Kevin. Habang sa isip ni Ilya, nakatanggap sila ng misyong hindi nila dapat tinanggap dahil ito ay lubhang mapanganib. Samantala sa ibang eksena, isang linggo ang lumipas, sa taas ng tower ng Dimitri. Maririnig ang mga sigaw ni Ilya, habang pilit siyang pinahihirapan gamit ang iba't ibang gamit sa pagpapahirap. Sinabi ni Ilya na sasabihin na niya ang lahat, kaya't nakiusap siya na tigilan na nila ang ginagawa nila sa kanya. Makikita siya habang pinapahirapan ni Lucas, at nakiusap si Ilya na tapusin na lang siya imbes na pahirapan. Nakangiting sumagot si Lucas sa kanya na wala silang intensyong gawin iyon sa kanya, dahil ang lahat ng sugat na natamo niya ay magsisilbing halimbawa para sa mga mangangahas na guluhin ang Dimitri. Dahil doon, bigla niyang kaagad sinabunutan si Ilya ng walang kalaban-laban. At puwersahan niya itong pinapainom na hawak niyang bote. Iniisip ni Ilya kung ito ba ay gamot, ngunit tingin niya ito ay isang lason. Dahil wala na siyang
ang pagpipilian kaya ininom niya ito kaagad, ang hawak ni Lucas na isang bote. Sinabi ni Lucas kay Ilya, ang kanyang lord ay umalis patungo sa imperyo ng Kronos nung 1 linggo na ang nakakalipas. Dagdag niya pa na natukoy na nila kung saan ang headquarters ng Assassin Guild ng Ecorse sa Kronos, at iniisip niyang palayain niya siya ngayon rito. Kaya ang ibig sabihin nun, kung ayaw niyang mapahamak ang kanyang master, mas mabuti pang magmadali siyang puntahan ito upang mabalaan niya ito. Samantala, sa ibang eksena sa headquarters ng Ecorse sa imperyo ng Kronos, tinanong ng kanilang kliyente gamit ang magical call dahil 1 linggo na ang nakalipas ay ni isa ay wala pa silang binabalita. Dagdag niya pa na baka hindi nila nagampanan ang kanilang misyon. Ngunit sumagot ang master ng Ecorse Guild na si Broha, dahil kailangan pa nilang maghintay ng kaunti pa. Dahil hindi pa ito ang oras para magmadali sila sa mga paghusga, kaya't hinimok niya siya na maging mahinahon at magtiwala sa Ecorse sa halip na magdesisyon agad-agad ng walang sapat na pagsusuri. Kaya napapayag niya na ang kanilang kliyente, ngunit sinabi niya na kailangan nilang tandaan ito, dahil ang kaparusahan para sa kabiguan ay magiging napakalaki. Habang sa isip ni Broha sa kanyang mga tauhan na hindi niya na sila matawagan, kaya sa tingin niya ay nabigo talaga sila. Kung ganoon, kailangan nilang kanselahin ang lahat ng mga kasalukuyang assassination mission upang mapakilos nila ang buong Ecorse Guild at mag-focus sa pagpaslang kay Roman. Bagamat malaking sakripisyo ito, ngunit kailangan nila itong gawin upang makuha ang suporta ng Kronos. Kaya napabuntong hininga na lamang siya dahil hindi niya akalaing siya mismo ang haharap dito sa kanilang problema. Ngunit hindi niya pala alam ay kanina pa pala siya hinihintay ng ating bida sa likuran niya. Huli na para mapansin ito ng leader ng Ecorse upang makapaghanda siya kaagad sa pagdating ng ating bida. Kaya't bumunot siya ng mga patalim sa kanyang bag upang gawing sandata laban kay Roman. At inatake niya ang ating bida gamit ang kanyang mga espada upang mapaslang ito kaagad. Ngunit nang malapit na siyang tamaan, kalmado pa rin si Roman sa kanyang kalagayan. Ginamit ng ating bida ang kanyang teknik na enhanced protection energy, kaya ang mga punyal ni Broha ay hindi tumalab. Dahil doon hindi makapaniwala si Broha, dahil lahat ng punyal niya ay ni isa ay hindi tumama sa kanyang kalaban. Plano sana niyang humingi ng tulong sa iba pang mga assassin sa pamamagitan ng pagpindot sa isang buton. Ngunit nalaman ito ng ating bida kaya't inunahan niya na siya kaya sumugod siya ng mabilis. Dahil doon, tagumpay niyang nasakal ang leader ng Ecorse, at ito ay mahigpit niyang sinakal. Sinabi ng ating bida na ngayon, hawak na niya ang leader ng Ecorse, ang mga assassin na nagtatrabaho sa imperyo ng Kronos. Sa isip ni Broha, iniisip niya ang ating bida para isipin niyang pumasok mismo sa imperyo ng Kronos para lamang habulin siya. Kaya't napagtanto niya na mas baliw siya kaysa sa inaakala nilang lahat sa kanya. Sinabi ng ating bida kay Broha, ito ba ang pinipilit niyang pindutin na buton kanina? Sa isip ni Broha, naiinis siya dahil napansin ni Roman iyon. Ngunit pumayag si Roman na siya na ang pipundot nito para sa kanya, dahil gusto niyang malaman kung ano ang mangyayari doon. Dahil doon, pagkatapos niyang pindutin ang button na iyon, nagkaroon ng alarma sa buong mansyon. Sinabi ni Broha sa ating bida na daan-daang assassin ang paparating dito dahil pinindot niya ang emergency button. Kaya tinanong niya sa kanya kung iniisip niya bang kaya niyang labanan silang lahat ng mag-isa. Ngunit tumugon naman ang ating bida sa kanya dahil sa mga nasa 30 assassin na lang ang natitira sa headquarters ng Ecorse. Kaya kung isasama nila ang mga wala sa misyon, marahil ito ang bilang ng mga assassin na nandito ngayon. Hindi makapaniwala si Broha na alam na ni Roman ang kabuuang bilang ng mga assassin sa Ecorse. Tinanong naman ng ating bida sa kanya kung sa tingin niya ba ay kung bakit siya nandito sa kwarto na ito. Kaya ang ibig sabihin nun ay ang lahat ng assassin na nagbabantay sa buong headquarters ng Ecorse ay wala ng buhay dahil sa ating bida. Kaya pinakawalan niya na si Broha sa pagkakahawak niya sa kanya ng mahigpit at hinagis ito. Ito ay tumilapon sa pader kaya't ito ay nagdulot ng sobrang sakit sa kanyang pagkakahagis. Dahil doon ay sumuka siya ng dugo dahil napinsala ang kanyang internal organ. Kaya't natumbalang kaagad ang leader ng Ecorse sa isang atake lamang ng ating bida. Biglang may napansin si Roman sa lamesa ni Broha na parang ito ang lihim nila. Sa isip niya, ang Ecorse ay isang organisasyon ng mga assassin na ang pangunahing kliyente ay ang Kronos Empire. Dahil hindi lamang siya ang kanilang target sa assassination. Depende sa kung sino ang target nila, kaya nalaman niya kung ano ang hinahabol ng imperyo ng Kronos. Ito ang kategorya ang unang assassination nila na si Calderon Drake, at pangalawang kategoryang assassination nila na si Count Rondon. Si Calderon Drake ang panganay na anak ng leader ng militar ng Umberto, at si Count Rondon naman ay isa sa pinakamayayamang tao sa Red
Redford. Iniisip niya na nagsisimula na siyang makita kung ano ang binabalak ng Kronos, kaya't sinunog niya na ang scroll ng Ecorche. Kasabay nito ang Assassin Guild, sa Dante Cairo branch. Nang makapunta si Ilya sa kanilang branch ay agad siyang nakipag-ugnayan sa master ng Ecorche gamit ang magic communication devices. Dahil wala siyang oras upang ipaliwanag ang kasalukuyang sitwasyon nila, at makikita na lubhang napinsala siya sa pagpapahirap sa kanya kaya puro benda ang kanyang katawan. Matapos nilang tawagan ang kanilang headquarters ay hindi sila makakonekta sa linya. Sa isip ni Ilya na mukhang malubha ang sitwasyon nila, dahil hindi sumasagot ang kanilang master sa tawag niya, kaya kailangan niya ng tawagan ang kanilang kliyente. Kaya nakiusap siya sa kasamahan niya na ikonekta siya sa imperyo ng Kronos. Sinabi ni Baron Charlton kay Ilya, sa hitsura niyang yan, mukhang nabigo siya sa kanyang misyon. Sumagot naman si Ilya sa kanya dahil nalaman ni Roman Dimitri ang kanilang mga plano at naghanda ng patibong para sa kanila. Kaya ang lahat ng nasa assassination mission ay napahamak, at si Roman ay tumawid patungo sa imperyo ng Kronos para atakihin ang headquarters ng Ecorche. Ngunit mukhang walang pakialam si Baron Charlton kung iyon lang ba ang sasabihin niya sa kanya. Hindi makapaniwala si Ilya dahil ang kanilang kliyente ay parang walang pakialam sa kanila. Mayabang na tinanong ni Baron Charlton kay Ilya kung iyon lang ba ang sasabihin niya sa kanya. Tinanong naman ni Ilya kay Baron Charlton kung ginagamit lang ba nila sila bilang bitag. Sumagot naman si Baron Charlton na nakakadismaya na sa ganoong paraan niya ito inilalarawan. Dagdag niya pa, kung natapos nila ng maayos ang kanilang mga misyon, babayaran sana nila sila ayon sa napagkasunduan nila. Ngunit sinabi niya na isipin niya ito ng mabuti. Dahil ang misyon sa pagpaslang sa ating bida ay inihayag ng kanilang emperador. At alam ng lahat sa kontinente na target nila ang kanyang buhay. Kaya kung malaman ng mga tao na nabigo ang tangkang pagpaslang ng Kronos sa ating bida, tinanong niya sa kanya kung ano ang mangyayari sa reputasyon nila. Sinabi niya na ginawa lang nila ang makatuwirang desisyon dito, dahil sa totoo lang, nagpapasalamat pa nga sila sa guild nila. Dahil inilabas nila si Roman mula sa teritoryo ng Dimitri, kaya nagpapasalamat sila dahil lahat ng ito ay dahil sa Ecorche Guild. Gusto pa sana magsalita ni Ilya ukol sa kanilang misyon, ngunit may naramdaman siyang hindi maganda sa kanyang katawan kaya siya napatigil. At biglang napasuka siya ng maraming dugo sa sahig at nakaramdam siya ng sobrang sakit. Iniisip niya ito ng mabuti kung ito ba'y dahil sa pinainom ni Lucas sa kanya na kahina-hinalang inumin. Nalaman niyang gumamit siya ng lasong mabagal ang epekto at lumikha siya ng sitwasyon upang mapilit siyang tawagan ang imperyo ng Kronos. Kaya sa isip niya, si Roman ay isang taong mas mapanganib kaysa sa inaakala nila, ngunit kahit ganun ay walang pakialam ang imperyo ng Kronos sa kanila. Gayunpaman, nakita niya nakangiti ang mukha ni Baron Charlton, kaya napag-isipan niya na hindi niya sasabihin iyon sa kanya. Dahil doon ay nalagutan na siya ng buhay dahil sa nakakalaso na inumin, ngunit si Baron Charlton ay tuloy pa din sa kanyang pagyayabang. Sinasabi dito na iyon ang kahabag-habag na wakas ng isang assassin na naging kilala sa kanyang panahon. Samantala sa ibang eksena, sa lugar ng imperyo ng Kronos, makikita ang nasusunog na headquarters ng Ecorche Guild. At pati ang leader ng Ecorche ay walang awa na sinunog, at baniti ng kanilang mga ulo sa sanga ng walang awa, habang pinapanood lamang ito ng ating bida sa pagsunog ng kanyang mga kalaban sa headquarters nila. At pagtapos nun ay iniwan niya sila na walang kahit konting reaksyon habang nasusunog ang headquarters ng Ecorche. Samantala sa ibang eksena, sa kagubatan ng gabing iyon, sinabi ng ating bida sa kanila, na lumabas na sila sa kagubatan at huwag nang magtago pa. Makikita ang mga taong palihim na nagmamasid sa kanya na nagtatago sa mga puno, at ang itsura nila ay puno ng mga benda sa katawan. Dahil doon, nagsilabasan sila sa kanilang pinagtatagwan upang harapin ang ating bida. Tinanong ng ating bida kung sila ba ang mga anino ng puno na lumago sa pagkain sa kadiliman ng Kronos. Habang sa isip niya na gaya ng inaasahan niya, pinakilos ng emperador ng Kronos ang mga pinakamapanganib nilang tao para paslangin siya. Tinanong ng isang puno ng benda sa mukha niya kung kailan niya nadama ang kanilang presensya. Dahil doon, napangiti na lang ang ating bida sa tanong ng kanyang kalaban, at sinagot sila na mula pa sa simula. Pagkatapos nun, ay hindi nag-aalangan ang mga demonic humans na tapusin ang ating bida at makikita na 5 silang sumugod. Biglang bumunot ng espada ang ating bida upang makipaglaban sa kanila. At pagkatapos nun ay pinaghihiwa niya ang kanyang kalaban ng isang tira lang. Ngunit sa hindi niya inaasahan na bumabalik ito sa orihinal na anyo nito, kaya't nagkaroon ng kalituhan ang ating bida kung bakit hindi pa nasasawi ang kanyang kalaban. Sa isip niya habang inatake niya sila ay hindi tumatalab ang mga atake niya sa kanila. Kaya napag-isipan niya na kailangan niya lang gumalaw ng mas
mabilis kaya nagseryoso na siya. Makikita na ginamit niya ang kanyang teknik na lightning flash na nagkaroon ng kidlat na violet na mabilis na sumaksak sa kanyang kalaban. Pagkatapos niyang gawin iyon ay nalaman niyang hindi iyon normal na mahika. Kaya nalaman niya na ang ginagamit ng kanyang kalaban ay isang kakaibang kapangyarihan dahil hindi ito kayang atakihin ng normal. Dahil doon ay bumabalik ulit ang regeneration ng kanyang kalaban. Ngunit parang may naramdaman na siyang ganito noon sa mundo pa siya ng Mirim. Dahil isang grupo ng mga tao ang gumagamit ng kapangyarihang ito. Sinisipsip nila ang lakas ng ibang nilalang, at sa mundong ito, tinatawag nila itong black magic. Kaya nalaman niya ang imperyo ng Kronos ay nakipag-alyansa sa kasamaan, at makikita na tuloy pa rin ang pakikipaglaban nila. Makikita na aatakihin niya ang ating bida mula sa taas gamit ang matatalas na sanga. Dahil doon ay napangiti na lang ang ating bida. Kung ganoon, siya ang magiging heavenly demon na aapak sa kasamaan para maabot niya ang kanyang tagumpay. Kaya ginamit ng ating bida ang kanyang kamao upang atakihin ang kanyang kalaban. Makikita na pinagsusuntok niya ito sa iba't ibang parte ng katawan kaya napatigil ang kanyang kalaban sa kinatatayuan niya. Maghahanda pa sana ang ating bida para sa susunod na atake na isang suntok, ngunit bumabalik ulit ang katawan ng kalaban niya at patuloy itong nagre-regenerate upang mabuo sa isa. Ngunit naiinis na ang ating bida kaya't balak niya itong tapakan dahil sa pagre-regenerate nila. Nang tapakan niya ito, makikita na nabigo ang parte ng katawan ng kalaban niya na mag-regenerate. Biglang natakot ang kalaban ng ating bida, iniisip niya kung paano niya napigilan ang regeneration nila. Dahil ang tanging makakaapekto sa black magic na gumagamit ng black aura ay mga atakeng may divine power. Tinitingnan ng ating bida ang kanyang kalaban, nakita niya ang kanilang mga kakayahan ay may mga kahinaan rin. Ang unang kahinaan nila, pagkatapos maglaho ng kanilang mga katawan na parang usok, hindi sila makakaiwas sa mga pisikal na atake habang bumabalik sila sa kanilang pisikal na anyo mula sa pagiging usok. Kaya't kailangan niya lang tamaan ang pagkakataong iyon upang mapinsala sila. At ang pangalawang kahinaan nila, kapag wala sila sa kanilang pisikal na anyo, may napakahinang daloy ng mana na nagsisilbing palatandaan sa kanilang presensya, na kahit magbago sila ng anyo sa usok, ang daloy ng kanilang mana ay nananatiling konektado sa isang sentrong punto, na maaaring magsilbing palatandaan sa kanilang kinaroroonan. Kaya't kailangan niya lang putulin ang koneksyon na iyon. Makikita na sumugod ang dalawang demonic humans sa ating bida, at nakita ni Roman na nagiging marahas sila ngayon. Kaya kung ganoon, maglalaro rin siya ng marahas kaya't nagseryoso na siya sa pakikipaglaban. Biglang dinampot ng ating bida ang ulo ng kanyang kalaban gamit ang kanyang kamay. Ginamit niya ang kanyang teknik na demonic art blood flow, at hinampas niya ang kanyang kalaban sa lupa upang ito ay masawi. Sinasabi dito na ang martial arts ng demonic cult ay nakatuon lamang sa lakas, at tinatawag din itong martial arts ng mga demonyo. Sa isip ng kalaban ng ating bida, hindi nila siya natalo kahit na pinakilos nila ang mga demonic humans. Kaya ang operasyong ito ay isang kabiguan. Napag-isipan niya na kailangan niyang makatakas mula rito kahit na siya lang ang makalabas. Dahil si Roman ay mas mapanganib pa kaysa sa inaasahan nila, kaya mabilis siyang tumakas sa labanan. Dahil ang operasyong ito ay pinlano sa pag-aakalang siya ay naging mas malakas ng ilang ulit kumpara sa mga testimonya ng mga nakakita sa kanya noong huling labanan niya kay Gustavo. Dagdag niya pa na inaakala niyang sobra na ang paghahanda nila, ngunit iniisip niya si Roman kung bakit siya mukhang isang demonyo. Tatakas na sana siya, pero may naramdaman siyang kakaiba sa kanyang mga binti na parang may hangin na dumb alloy rito. Biglang napatigil siya sa kanyang pagtakbo dahil kakaiba ang kanyang nararamdaman na parang babagsak siya. Dahil doon ay nahulog siya, at tinignan niya sa likuran niya at iniisip kung bakit hindi gumagalaw ang mga binti niya. Kaya pagtingin niya ay ang mga binti niya ay naputol na. Makikita si Roman na gumawa sa pagputol sa kanyang mga paa upang hindi siya makatakbo pa. Iniisip niya kung napatumba ba ng ating bida ang lahat ng demonic humans. Iniutos ng ating bida sa kanya na tawagan ang Kronos at sabihin sa kanila ang nangyari dito gamit ang dala niyang magical call. Nagulat naman ang kanyang kalaban sa binabalak ng ating bida kung bakit niya iyon gagawin. Sinagot naman ni Baron Charlton ang telepono at tinanong niya kung natalo ba nila si Roman. Ngunit sumagot siya na nabigo sila sa kanilang misyon. Dagdag niya pa, sinabi niya kay Baron Charlton, ang paghuhusga nila sa kakayahan ng ating bida ay lubusang mali, na habang tinutukan siya ng patalim ng ating bida sa likod niya. Dagdag niya pa na gumamit sila ng 18 na demonic humans ngunit ni isang sugat ay hindi man lang nila nagawa sa kanya. Maging ang kanilang shadow abilities ay hindi tumatalab sa kanya. At hindi lang iyon, itinatago pa niya ang tunay niyang lakas kaya hindi nila alam kung gaano siya kalakas. Kaya dahil doon ay tinawag naman ni Baron Charlton si Roman kung nandyan
ba siya sa paligid. Sinabi niya sa kanya na tunay na talagang kamangha-mangha siya, dahil hindi niya lang napasuko ang headquarters ng Ecorche, kundi natalo niya rin ang lahat ng mga demonic humans. Kaya aaminin niya ngayon ang isang kabiguan ang kanilang plano sa pagpaslang nila sa kanya. Ngunit hindi ibig sabihin nito na tapos na ang imperyo ng Kronos sa kanya, dahil hindi pa sila sumusuko. Kaya kung mabigo sila ngayon, susubukan nila ulit ito. Kung mabigo ulit sila sa pangalawang beses, susubukan nila sa pangatlong subok. Sila ay magpapadala ng mga assassin hanggang sa araw na malagutan siya ng buhay. Kaya tingnan na lang niya kung hanggang kailan niya kayang tiisin ang mga atake ng kanilang imperyo. Nahumaling naman ang ating bida sa mga sinabi ni Baron Charlton sa kanya, kaya't sinabi niya na oras na para bigyan niya siya ng babala. At biglang sinakal ni Roman ang taong kaharap niyang demonic humans nang walang kalaban-laban. Sinakal niya ito hanggang malagutan ito ng buhay gamit ang kamay niya, kaya ang kalaban ng ating bida ay nagsisigaw sa sakit. Nagulat naman si Baron Charlton matapos niyang marinig ang sigaw ng kanyang tauhan. Sinabi ng ating bida kay Baron Charlton na nagpadala siya ng regalo sa kanya, at ito'y nasa loob ng kanyang mansyon. Dagdag pa niya, sinabi niya na ito ang lason na balak niyang gamitin para paslangin siya, dahil kaya rin niyang magsagawa ng mga lihim na pagpaslang tulad ng ginagawa ng kanilang mga grupo. Kaya kung gusto nila siyang patayin, mas mabuti pang magdeklara na lang sila ng digmaan. At tunay siyang nagtataka kung anong klaseng reaksyon ang gagawin niya kapag nakita niya ang regalo niya sa kanya. Kaya nagpanik si Baron Charlton sa kinauupuan niya at tinanong niya sa labas kung sino man ang nariyan at iniutos na tignan nilang mabuti ang buong mansyon. At silipin nila kung may mga bakas ng mga dayuhan na pumasok dito sa kanyang mansyon. Pagkatapos nilang paghahanap sa buong mansyon ay nakita nila ang kakaibang bote sa imbakan. Sa isip ni Baron Charlton matapos niyang makita ang transparent na likido na ito ay marahil ito ay isang lason. Kaya iniutos niya sa kanyang mga tauhan na maghanda na sila upang umalis patungo sa Behemoth. Sinasabi dito ang Behemoth Magic Tower sa imperyo ng Kronos. Ito ay isang organisasyon na pangunahing gumagamit ng mga nakamamatay na armas, tulad ng lason. At tinatawag din silang pinakamahusay sa buong kontinente sa paggawa ng mga antidote. Makikita ang isang matandang kalbo. Sinabi niya na maaari niyang isipin na ang lason na ito ay walang kulay at walang amoy. Kaya't ito ay tunay na masamang balita. Siya ang Behemoth Mage na si Mateo. Nagalit si Baron Charlton kay Mateo at sinabing huwag niya nang sabihin ang mga bagay na alam niya na. Kaya't sabihin na lang niya kung kaya bang alisin ang lason na iyan. Kaya't sumunod kaagad si Mateo na subukan. At sinubukan ito sa isang bilanggo na lalaki upang masubukan niya itong malunasan. Ngunit ang bilanggo ay nagsisigaw na patawarin nila siya, at makikita na pinatak ang likido sa kanyang mukha. Nang oras na ito ay binuhos sa mukha ng kalbong bilanggo ay nagsisigaw siya sa sobrang sakit. Pagkatapos ibuhos ni Mateo ang lason na iyon, ginamit niya ang kanyang kakayahan na cure poison. Nagulat si Mateo dahil hindi niya matanggal ang lason sa lalaking bilanggo. Kahit na siya ay isa sa mga mage na kayang alisin ang lason, ngunit hindi niya ito magawa. Kaya tinanong ni Mateo kay Baron Charlton kung paano niya nakuha ang ganitong kalakas na lason. Nababahala niyang sinabi sa kanya na sa ngayon, hindi niya kayang alisin ang lason na ito, kaya't dahil doon ay nabigla siya. Habang sa isip ni Baron Charlton kahit ang pinakamakapangyarihang eksperto sa mga lason, tulad ng Behemoth, ay hindi ito kayang alisin ang lason na binigay ni Roman. Iniisip niya ang ating bida, kung anong klase ng lason ang ginawa niya. Samantala sa ibang eksena, binalita ni Baron Charlton sa kanilang emperador na iyon ang ginagawa ni Roman sa ngayon. Tinanong naman ng emperador ng Kronos kay Baron Charlton kung anong klaseng tao sa tingin niya si Roman. Sumagot naman si Baron Charlton na sa tingin niya, hindi siya ang klaseng tao na madali nilang masisira, at isa siyang tao na hindi kailanman yumuyuko. Pagkatapos iyon marinig ng emperador ng Kronos, iniutos niya sa kanya na tawagin ang Demon of Abyss, kaya't kinatakot ito ni Baron Charlton. Dagdag niya na dapat nilang ipakita sa kanila ng malinaw kung ano ang mangyayari sa mga tumatawid sa Kronos. Dahil wawasakin nila si Roman Demetri, ang sinasamba nila bilang bayani, at gagawa siya ng halimbawa upang walang sinuman ang maglalakas loob na lumaban sa imperyo ng Kronos muli. Kaya't sumunod kaagad si Baron Charlton sa kanilang emperador na tatawagan nila ang mga Demon of Abyss. Samantala kung nasaan ang ating bida, sa isip niya na kahit gumamit sila ng malakas na mahika, hindi magiging madali ang pagtanggal ng lason na binigay niya. Dahil sa dati niyang buhay sa mundo ng Myrm, kung saan may libu-libong mga lason. Iyon ay pag-aari ng Tang Clan, na pinakamakamandag na lason sa kanilang angkan. Ngayon, wala nang ibang pagpipilian ng imperyo ng Kronos kundi ang kumilos ng maingat. Dahil may posibilidad na maghiganti ang Demetri sa pamamagitan ng pagpaslang sa kanila, kaya malamang na hindi sila aatakihin ng pabigat
pabigla-bigla dahil alam nilang may posibleng kabayaran ang kanilang mga aksyon. Bagamat ito ay isang pansamantalang hakbang lamang upang makakuha siya ng madaming oras. Ngunit sigurado siyang darating ang digmaan, kaya't kailangan nilang maghanda upang sila ay ganap na handa para dito. Inabot naman ni Chris ang liham sa kanyang Lord, dahil may natanggap sila na paanyaya mula sa imperyo ng Valhalla. Sinabi ng Valhalla sa ating bida na mayroon siyang kaluluwa ng isang mandirigma at nais nilang imbitahan siya bilang kinatawang mandirigma ng pista. Kaya kung hindi siya darating sa Valhalla sa loob ng 100 araw bago magsimula ang pista, kung gayon, ipagpapalagay nilang tinanggihan niya ang kanilang paanyaya. Sinabi ni Chris sa kanyang Lord, ang kinatawang mandirigma ng Valhalla sa pagkakataong ito ay isa sa 12 espada ng kontinente, na si Barbossa, na malinaw na ipinakita niya ang intensyon niya na maghiganti para sa pagkamatay ni Count Denver. Dagdag niya pa na siya ay isang 6-star aura swordsman, at pang-anim sa ranggo sa Valhalla, at isang halimaw na nakarating din sa rank 11 sa buong kontinente. Sa isip ng ating bida, tiyak na may matinding pagkakaiba ang Kronos at Valhalla sa kanilang mga asal. Kaya kung ang Kronos ay ang uri ng imperyo na gumagamit ng anumang uri ng pandaraya, ang Valhalla naman ay ang uri ng imperyo na handang magsagawa ng agresibong hakbang kahit hindi ito makatwiran. Sinabi ni Chris sa kanyang Lord na walang dahilan para tanggapin niya ang kanilang paanyaya. Dahil ngayon na ang mga Dimitri ay isang duke na, kaya mas mahalaga ang kanyang kaligtasan. Sumang-ayon naman ang ating bida sa kanya, na kahit na tinanggihan niya ang kanilang paanyaya, wala silang magiging problema. Ngunit kung hindi niya ito tatanggapin, ang imperyo ng Valhalla na pinahahalagahan ang karangalan ng isang mandirigma ay magpapakalat ng balita na sila ay nanalo, at masisira ang kanyang karangalan. Kaya't kinausap niya si Chris ng seryoso patungkol rito. Sinabi niya na siya ay isang ganap na nilalang para sa mga taong sumusunod sa kanya, at kailangan niyang bigyan sila ng katiyakan ng tagumpay sa pamamagitan lamang ng pagiging nasa kanilang tabi. Nagulat naman si Chris at napahanga sa kanyang Lord sa sinabi niya sa kanya. Dagdag niya pa na bagaman magiging ligtas siya kung tatanggihan niya ang kanilang paanyaya, ngunit ang isang pagtanggi na iyon ay magdudulot ng maliliit na bitak sa pananampalataya ng mga tao sa kanya. At sa loob ng 100 araw mula ngayon, siya ay makikilahok sa kanilang pista. Dahil iyon ang kanyang papel bilang duke ng Dimitri upang mapakita niya ang kanyang kakayahan.